We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka lalaki, patay samtang samdan ang laing kaubanan, human na dunggaban sa Rambol, gawas sa usa ka imnanan sa Cagayan de Oro City. Mga Muslim community sa managlahing lugar sa Mindanao nangandam na sa pagsugod sa Holy Month of Ramadan. Pagsuroy sa ginapamaligya nga isda ug karne, gibawal sa El Salvador City sa Misamis Oriental. O cast sa walang matigas na pulis sa matinik na misis ug makiling. Gilingaw ang mga Zamboangueño. Kapuso Stars, gitilawan sab ang gipasigarbo sa syudad nga kuratsa. Ito ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay Turil Proper sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa ka lalaki ang patay, human na dunggaban, samtang laing lalaki ang samdan atol sa naitabong rambol sa gawas sa usa ka imnanan sa Cagayan de Oro City. Ari ang report. Dead on arrival sa ospital ang biktima ang giila nga si Arnel Havana, human nga gidunggab sa makadaghang higayon atol sa naitabong rambol tali duha ka grupo sa Valenzuela Road, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Samdan sab sa hitabo si J.R. Endrio, kinsa nakaangkon og samad dinunggaban sa likod nga bahin. Sigon sa investigasyon sa Agora Police Station, nga nahitabo ang kagubot dool sa usa ka imnanan sa nasangpit nga lugar. Nga motive nga nakitaan sa amaong hitabo, heated argument, no? So ingon nga diya sila sa usa ka beer house ug adunay wala pag sinaptanay ug nisantop sa kining karambula ug samtang pag sakay sa duha ka biktima sa kining tricab. So dito atigayon ang pagtungtunggab. Ang usa sa mga biktima nga si JR atong eksklusibong nakahinabi kung asa iyang gisaysay ang walay kaluoy nga pagdunggab kaniya ug kang Arnel kinsa namatay. Wala kuno damha sa ilang grupo nga ang ilang paglingaw-lingaw sa mong imnanan musangpot sa pagkaangin sa kinabuhi sa ilang kauban. Hustisya ang ilang singgit karon. Kulban gid sir. Yung kamot lang gid ko nga mabuhi kamang kay ako man gyud una na biktima. Yung na ako wala na kun akong kaubang kay daga naman. Amo huna-huna ato daga na gyud kay wala man sala. Ang sospek sa krimen dali rasab nga nakustodiya sa otoridad human nga mitahan sa police station uban sa iyang ig-agaw nga pulis rasab. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek. Daghan ang mga kauban sa suspitsado apan niya manggihangkon nga siya ra naghimo sa ingon, no? Pagpangdunggab gamit ang double-bladed weapon o ice pick. Kasong murder o attempted murder ang atubangon niini. Lakip na ang iyang mga kauban nga ginapangita pa sa otoridad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nangandam na ang ato mga kaigsuunang Muslim sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao alang sa pagsugod sa Ramadan karong tuiga. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Kay wala makita ang bulan atol sa gimong moon sighting sa Bangsamoro Darul Ifta o BDI sa nagkadayang lugar sa Pilipinas Domingo sa gabi, gipangandaman na sa Muslim community sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao ang pagsugod sa Ramadan sa Marso 12. Ang pagsubang matud pa sa bulan ang senyales sa opisyal nga pagsugod sa maong balaang bulan. Hindi nga nakita yung buwan, pati sa karatig lugar natin,
like Malaysia, Indonesia, Singapore. So nag-declare yung Grand Mufti ng Bangsamoro na magpapasting sa March 12. Mahinong danon alang sa mga kaigsunang Muslim ang Ramadan. Dini ginabawal kanila ang pag-inom o pagkaon gikan sa pagsubang hangtod na sa pagsalop sa adlaw isip pagpakita og disiplina sa ilang espirituhanon nga pagtuo nga kabahin sa 5 pillars sa Islam. Ramadan ay ika-9th na month of sa Hijrah calendar. So sa buwan ng Ramadan, dito ipinag-utos ng Panginoon yung pag-aayuno. Isa sa haligi ng Islam. We have 5 pillars of Islam. So isa doon, Somo Ramadan, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So kaya napakahalaga po sa amin yon. Samtang gihatagan sab og higayon sa Jensan LGU ang Muslim community sa syudad, labi na mga empleyado ug estudyante nga makapauli og sayo isip pagpangandam sa iftar. Yung pagkakaalam ko na dito sa Jensan, no, sa LGU Jensan ay may parang pabor na ibinigay sa sa mga kapatid natin mga Muslim o sa aming mga Muslim na medyo early yung out pero temprano naman yung pagpasok to early yung out para for preparation of course sa iftar, no, yung breaking of fasting and prayer din, no. Ana sa 29 hangtod sa 30 ka adlaw nakatagdang magpuasa ang atong mga kaigsunang Muslim karong bulan sa Ramadan. Matud sa usa ka Islamic leader sa Santa Barbara Mosque sa Barangay Santa Barbara, ang panahon sa Ramadan usa ka sagradong panahon aron magbasa sa Holy Quran ug maghalad og mga pag-ampo nga gitawag nga tarawih. Dapat kami ay bilang Muslim, bilang tayo Muslim, paghandaan natin to kahit ano pang trabaho, kahit ano pang busy natin, dapat kapag time ng magtatarawi, magsasambahayang, araw man o gabi, dapat bigyan natin halaga kasi ito ay isang beses lang sa isang taon. Gipangandaman na sab sa ubang mga Muslim ang mga pagkaon nga gikinahanglan alang sa pag-break of fast nga gitawag nga iftar. Sama ni Khalid Isaak nga namalit na daan og mga Muslim delicacies sama sa lokot-lokot og bawlo nga usa ka muffin cake sa mga tindahan sa Barangay Suterville sa syudad. Mga like ganito, kakanin, mga tinapay, malas size. Sa Bangsamoro Region, mahimong alas 7:30 sa buntag hangtod alas 3:30 sa hapon sab ang oras sa trabaho ug klase sa tanang tulungaan sa reyon karong panahon sa Ramadan. Samtang giatangan sab sa mga kaigsunang Muslim ang pailaw sa Bangsamoro Government Compound atol sa Ramadan. Sa Maguindanao del Sur, napuno na sa pailaw ang Golden Mosque sa Talayan isip preparasyon sa Ramadan. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Naharang sa mga otoridad ang usa ka bangka nga nagkarga og gituwang mga smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og kapin 64 million pesos sa Simunul, Tawi-Tawi. Sa gipaiging routine security maritime patrol sa mga personal sa Naval Forces Western Mindanao, naharang ang usa ka bangkang nagkarga og mga illegal nga sigarilyo sa Manukmangkaw Island, Simunul, Tawi-Tawi adlong Sabado. Atol sa Visit Board Search and Seizure, nasayrang moabot sa 2,120 ka mga karton sa sigarilyo ang karga niini nga giban abana mo kantidad sa kapin 64 million pesos. Wala say legal nga dokumento nga mapakita ang 23 ka mga tripulante nga pulos mga Pilipino. Gikustudiya na ang nakumpiska mga smuggled nga sigarilyo sa Bureau of Customs Subport Bonggao sa Tawi-Tawi. Lakip ang mga dinakpan nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Gironda sa PIDEA Barm ang usa ka drug den sa Cotabato City kung asa nasikop ang tulo ka mga lalaki. Lakip ang usa ka magtutudlo. Atol sa pagsilbi og warrant of arrest sa PIDEA Barm patok sa 23 anyos nga si alias Johnny nga matud pa tigpayuhot og illegal nga droga sa Cotabato City. Nadiskubrihan sa otoridad ang usa ka drug den sa Purok kad Tatabanga, Barangay Rosary Heights 7 sa nasangpit nga syudad. Naaktuhan matud pa nga nagpot session ang maong suspect kauban ang 25 anyos nga si alias Renz o ang 63 anyos nga si alias Warren nga nasayrang usa ka public school teacher. Matud pa giparag-iyahan sa nasangpit nga magtutudlo ang maong drug den. Na-recover sulod sa drug den ang 11 ka sasi sa gituang shabu o managlahing drug paraphernalia. Samtang ginaandam na ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ipasakab patok sa mga sospek o posible sa matud pang matanggal sa trabaho
ang nasangpit nga magtutudlo kinsa wala na mihatag og pahayag. Gibida ang mga tradisyonal nga sayaw sa mga Pilipino ato sa Sayaw Dabawenyo nga kabahin sa mga aktibidad sa 87th araw ng Davao. Atong silipon sa report ni John D. Esteban. Kabahin sa kultura o tradisyon sa Pilipinas ang folk dance. Gisugdan ang pagpasundayag niini sa mga entablado atol sa mga selebrasyon sa mga komunidad niadtong panahon sa Kastila. Ang folk dance gawa sa nindot nga choreography mausab ang pagpakita o pagpadayag sa istorya sa mga Pilipino. Kini ang usa sa mga gibida sa Sayaw Dabawenyo, usa ka dance competition nga kabahin sa mga aktibidad sa 87th araw ng Davao. Gisalmutan kini sa 26 ka partisipante sa tulo ka kategorya, ang children, junior, ug adult. Dunay nagperform og rural dances sama sa tinikling, maglalatik, usa na diha ang karinyosa. Gilangkuman kini sa mga partisipante sa sulod ug gawas sa Davao City. Kay competition man, nag-prepare me dapat ready jud kay this is the final showdown na jud og final nga judgment sa among preparation. Kami lang ang makasayaw og tinikling karong lawas sa contest. Samtang gawas sa pag-apil sa kompetisyon, nasayod ang kabataang partisipante sa kamahinungdanon sa pagpreserba sa mga folk dance. Pinagi sa social media, ma-promote na to ang kumbaga pare sa TikTok ng mga basic steps. Gina-promote na ko siya kay part man gud siya sa atong culture nga Pilipino o proud ko nga Pilipino. Ito yung gusto nato i-project sa ato ang competition nga Sayaw Dabawenyo is una ang ato ang folk dance, no, kasi kaning folk dance manggod para sa kani siya is locally from mga Philippine dances lang yun siya, no, para dili siya mawala sa ato ang bisan na nato sa Generation Z karon, no. Karong hapon gipahigayon sab ang modern dance category sa Sayaw Dabawenyo. Elimination round pa lang kini. Sa Marso 16 ang grand final sa San Pedro Square alas 6 sa gabi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ocho anyos nga babaeng caretaker og kalubihan sa Talisayan, Misamis Oriental ang napalgang patay sa kasagbutan. Ang biktima gituhuang gipatay, rason nga nagpadayon ng investigasyon sa mong panghitabo. Ano yung report? Patay na diyang nakaplagan ang biktimang si Jody Manticahon, 48 anyos, sa kasagbutan nga bahin sa Purok 2, Barangay Magcarila, Talisayan, Misamis Oriental, pasado alas 7:30 sa gabi. Sumala sa kapulisan nga Biyernes sa buntag, may lakaw ang biktima aron bantayan ang kalubihan sa lugar tungod sa sagunson kuno nga pagpangawat sa mga lubi. Apan nakurat ang banay sanglit gabi na, apan wala pa kini nakauli, rason nga gipangita. Sa inisyal nga pagsusi sa patayng lawas sa biktima, walay nakita nga mga samad. So far ang Talisayan MPS karon kana ang kamulo pagid sila og investigate kung unsa ang ilahang unsa bagyod ang kaning rason sa pagpatay, no, but then so far nag-request daw sila og for autopsy pero nag-agad pa sad sila sa mga tagtungod. Daghang anggulo ang ginasubay sa kapulisan sa posibleng pagkamatay sa biktima. Usa na niini ang mga giingong kawatan sa mong kalubihan tungod sa hitabo. Nagtanyag na sab karon og reward ang Talisayan LGU para sa mga makatudlo sa mga posibleng mihimo sa krimen. Panawagan ako no sa mga katawhan sa Municipality of Talisayan, no, ilabi na gyud katong barangay nga dito gid nakita ang patayng lawas, no, nga unta kung aduna sila mga nakita or kung kinsa man tong nakakita sa panghitabo, pwede sila nga moduol sa Talisayan MPS, no, aron nga masulbad og dali ang kaso. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay ang usa ka intelligence officer nga taga North Cotabato sa pagpamusil sa General Santos City.
Matod sa otoridad, may kalabutan sa trabaho ang pagpusil patay sa biktima. Ani report ni Abby Caballero. Dead on the spot ang intelligence officer sa Carmen Municipal Police Station sa North Cotabato nga si Police Corporal Ricky Gomez human kini gipusil alas 6 sa gabi niadtong Domingo sa Diversion Road, Barangay Sinawal, General Santos City. Matud pa gikan ang biktima sa balay sa iyang ginikanan sa Kidapawan City ug pabalik na unta kini sa Police Regional Office 12 sa may Barangay Tambler, Jensan asa ginapahigayon ang mandatory schooling sa iyang trabaho. Pag-abot sa mingaw nga bahin sa dalan asa layo sa kabalayan, didto nagipusil ang biktima. Nag-backtrack pa ta bandang Pulumulok kayo alam mo CCTV diya sa atong Diversion Road. So nakita ginato ang iyang living body o ang nakasakay sa motor. Naka-aligid nga mga sakyanan nga nakabuntot sa iya pero subject for validation pa to. Na-recover sa crime scene ang napulo ka empty shell sa caliber 5.56mm nga pusil. Sa karon duna na matud pa persons of interest ang otoridad. Kay balota nga sa grupo ginis mga sindikato nga kabangga niya sa North Cotabato. So ang kuan niya pagkahitabo is job related. Naglibog karon ang misis sa biktima kung unsaon niya pagbuhi ang ilang tulo ka anak nga anaa pa lang sa 12 anyos, 10 ug 3 anyos. Hindi ka tanggap mga tabo sa iya. Grabe, walay kalmuoy. Unta makonsensya man sila. Samtang gikondena sa mga kaubanan sa biktima sa Carmen Municipal Police Station ang gidangatan ini. Magtinabangay matod pa sila kauban sa kapulisan sa Jensan aron madakpan ang mga responsable sa krimen. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pagbaligya sa mga suroy nga isda, karneng manok ug baboy palibot sa poblasyon area sa El Salvador City, Misamis Oriental ang gibawal na. Ang detalye sa nato sa live report ni James Paulo Yap. James. Yes, Cyril, tumong matod pa sa El Salvador City LGU nga mukita ang mga market vendors tungod kamatikda na gyud kuno nga ninihit na ang mga customer nga mosulod sa merkado. Ani ang report? Nagpakitabang karon sa opisina sa mayor sa El Salvador City ang pipila ka mga fish vendor sa El Salvador City Public Market. Kini human nga namatikdan kuno sa mga mamaligyaay ang pagnihit sa mga customer sa ilang merkado. Kini tungod matud pa sa pagdaghan sa mga fish peddlers o manuruyay og isda sa syudad. Mingo kayong merkado, sir. Murag kuan gani sir, morning gani sir, makuan na rin mo, maiya pa rin imong musulod diri ang mamaligya sa ang mupalit sa imong baligya ba, maiya pa rin siya. Ubos sa Environment Code, Health and Sanitation Code ug Fishery Code nga gipasa sa El Salvador City LGU niadtong 2013, nakalatid sa Section 7A ang pagbawal sa mga peddler o manuruyay og isda, karning manok ug baboy, lakip mga utanon palibot sa sentrong bahin sa syudad. Apan pagpasabot sa mayor nga dili tanang lugar sa syudad ang sakop sa maong ordinansa. Okay ra ko basta dili lang dinhi sa mga areas nga dunay mga merkado nga dagko like poblasyon mulugan lagi, no? Katong sa bukid na okay ra gud, bulisong, kalabay-labay, hinigdaan. Dugang pa sa mayor nga mas gihingusgan nila implementasyon niini aron maprotektahan sab ang mga market vendor sa syudad. Gikinahanglan sab kini aron masiguro nga limpyo ug sakto ang presyo sa mga produkto nga mapalit sa mga konsumante. Malagyan akong gihangyo nga dinhi ta kay protected ta, no, sa presyo, sa pagkaon ato pong gitanaw kay pwede mo kasumbong sa amo kung dunay nagbinuang diha nga dili maayo nga mga baligya. So nga ato karon diha ta sa merkado. Karon nga kanang medyo okay na bitaw siya kay ginadakop na magud ang kanang gapanuroy. Cyril, aron sab kuno nga dili makulob ang kaldero sa mga nagasuroy sa ilang baligya, andam kuno nga mohatag og hinabang ang El Salvador City LGU aron nga maplastar sab sila ug makakuha sila og stall sa merkado. Cyril? Daghang salamat, James Paulo Yap. Usa ka Philippine tarsier ang girescue human matud pa gigukod og mga iro sa Piggawayan, Cotabato. March 5 diyang na-rescue sa usa ka residente ug usa ka civilian active auxiliary member ilawom sa 34th IB ang maong Philippine tarsier sa Sitio Lampaki, Barangay Kimarayag sa Piggawayan, Cotabato. Nahulog matud pa gikazakahoy ang tarsier ug gigukod sa mga iro. Busa dayon niya kining girescue ug gi-turn over sa otoridad.
Sa investigasyon sa Menro Pigawayan, usa kini ka lalaki nga tarsier nga nasa 10 centimeters ang gitas-on sa lawas ug nasa 10 grams ang timbang. Gi-turn over sad nila ang tarsier ngadto sa Sendro Midsayap Conservation and Development Section. Diyang nasusi nga anaa sa maing kahimtang ang tarsier dayon kini gibuhian sa lasang. Sumala sa DNR SOC Sergeant base matud pa sa DNR Administrative Order 2019-09, gikonsidera ang Philippine tarsier isip other threatened species. Sumala sa Pigawayan LGU ang maong nadiskobring hayop, senyales matud pa nga naa sa maing kahimtang ang kabukiran sa lungsod. Usa ka dust devil o alimpulos ang nakuhaan og video diyang nahitabo sa sulod sa usa ka tulunghaan sa Pikit, Cotabato. Ani ang report ni Justoni Humamil. Kuha kini diyang nahitabo ang usa ka alimpulos sa sulod sa Pikit National High School sa Pikit, Cotabato adlong Huwebes. Sa video, makita ang moong alimpulos nga nagtuyok sa school ground sa moong tulunghaan. Gani makita ang kataas niini nga daw miabot sa kalangitan. Milungtad kini og kapin minuto, una nawala. Saysay sa uploader nga estudyante sa moong tulunghaan. Sukad-sukad karon lang daw siya nakakita og susamang hitabo. Sumala sa Pag-asa Jansan, walay angay ikabalaka. Ug aduna sila eksplanasyon, kalabot ni ana. Katol siya is nag-form siya devil dust. So ang cause ana siya is sa sobra ka init pag wala ulan, mag-cause siya sabay sa hangin mag-perform siya ng devil dust. Ana matud pa sa 60 kilometers per hour ang gikusgon ini. Dili sab daw magdugay ang dust devil ug mawala ra kini human sa pipila ka segundo. So, pero ang maximum niya na is more than 60 meter per siguro na sa mga 60 km per hour. Normal lang siya nga dili pa pud siya mangingon nga makakos sa tuana. So dili pa pud siya magdugay pud niya na so medyo mag-agil na po siya for seconds lang natod lang mawala man pud siya. Hinuon sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Pikit. Walay naangol atol sa hitabo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagsubo ang mga residente sa Barangay Eden sa Davao City dihang mipanaw ang ilang barangay kapitan sa edad nga 68. Ano yung report ni Argil Relator? Walay gipili nga oras sa pagserbisyo, dali nga maduulan ug duol ang dughan sa mga ginsakpan nga naa sa kasakit. Kini ang mga pulo nga gihulagway sa mga taga-barangay Eden kay anhing kapitan Virgilio Sitoy. Nipanaw si Kapitan Sitoy niadtong Biyernes sa edad nga 68. Padulong na unta daw siya matulog. Ningon siya nga di ko kaginhawa. Sakit daw kay iyang dughan niya, iyang ulo, init pa daw kay iyang ulo. So nigawas siya sa iyang kwarto, nagpahangin siya dito sa iyang kuan, naglingkod-lingkod siya dito. So naman pagkahitabo pag nangani siya nga nagtawag sa amo ang katorpong iyang kuan nga si Il nga kuano lagi daw nga tabang na yung tabang. Alang kanila, daw napiangan sila sa kalit nga kamatayon sa ilang kapitan. Ako kayong murag lisod pa madawat ba? Bisan pas council. Actually, nagkuhan yung mitanan ron. Ang tibok Eden murag luksa gyud. Ang iyang nahimo, actually makita gyud pod. Ang number 1 kana iyang gym nga gihimo diri sa among purok. Sanglit anaa sa laing nasud ang iyang pamilya. Gigahin matud pa ni anhing Kapitan Sitoy ang iyang oras ug panahon alang sa pagserbisyo sa Barangay Eden. Mayo man siya nga tao man tinabangon. Unya mga saba man na sa mua. Pero sa kayuhan din sa tao ang iyang gibuhat. Ang first kagawad ni si Michael Ogos ang maymuhulip isip kapitan sa Barangay Eden. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Makasinati og init nga panahon ang dakong bahin sa Mindanao apan posible gihapon ang mga pagulan
dala sa easterlies ug localized thunderstorms. Walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sumala sa pag-asa. Apan paday makaapekto sa panahon sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Gani na sinati karong adlaw sa General Santos City ang 41 degrees Celsius nga heat index o ang init nga mabati sa lawas sa tao. Makasinati man og init nga panahon ang sagad sa mga lugar sa Mindanao, apan dunay gihapoy mga pag-ulan epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa northern Mindanao ug Basilan. Apan magbantay gihapon sa mga posibleng pag-ulan. Padayon ang pagpangandam alang sa Road to NCAA Season 100. Ilabi na karong nakakuha na tanang NCAA member schools sa Social Media Literacy Series sa GMA Masterclass. Ano yung report? Una natapos ang GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series, ulahing misalang ang mga student-athlete gikan sa Lyceum of the Philippines University o College of St. Benilde. Gawa sa responsableng pag-post, gisgutan sab ang GMA Integrated News Digital Team kung unsaon mas mapalapdan ang ilang engagement ug social media presence. Isip modern-day student-athletes, maayo kining oportunidad aron mas mailhan ang kaugalingon ug mapadangat ang matag istorya. Extra special ang sessions tungod ang naasab ang pipila ka kapuso stars ug sparkle artists. I used to be an athlete also. And ginagamit ko siya to influence the youth. Importante talaga to stay authentic and real with who you are. Wala sa gisaya nga panahon ang mga student-athlete nga mipadangat sa ilang pangutana sa Q&A ug ubang aktibidad. Nalaman namin yung importance of collaborating with NCAA. Malaking bagay talaga siya for promoting our school, ourselves, and yung league. Ito pong masterclass, makakatulong po ito sa akin. Kasi po dito po ako makikilala po talaga ng kung ano po ako sa personal, kung ano po yung ginagawa ko sa school, sa bahay, tsaka sa basketball po. Ang kalampusan sa Social Media Literacy Series gumikan sa panaghiusa sa Kapuso Network ug NCAA. Kinikabahin sa pagpangandam alang sa historic Season 100 sa Liga. May power kayo to create change with one post at a time. Let us embrace the digital realm to connect, inspire, and make the 100th season of the NCAA an unforgettable chapter. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Naghanyag ang Cotabato City LGU og 500,000 pesos nga reward money sa kung kinsa man ang makatudlo sa responsable sa pagpamusil patay sa Chief of Operations sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad. March 1 sa gabi, gipusil ang biktima nga giilang si Jose Raymond Marquez samtang sakay kini siya motorsiklo sa Sinsuat Avenue sa Cotabato City. Diyang kalit kining giparakan sa wala mailing suspetsado. Gisulayan pagdala sa ospital ang biktima apan wala na kini natabang. Hugot nga gikondena sa LGU ang mong krimen. Nagpagawas og kamanduan ng LGU ngadto sa otoridad nga magmugna og masusing investigasyon aron madakpan ang mga responsable sa krimen. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.